I think right now, ang kailangan nating gawin is to inform everyone that this is something to be outraged about. This is survival. This is about our existence. If we're not going to correct this problem, tangina mamamatay ito ay ikamamatay nating lahat. Hindi tayo magsu-survive, 'di ba? I think right now, more than anything, you know, whatever's if we're going to be Indonesia or not, I hope we ano no at some point it reach our consciousness na mangyari 'yan. I really hope so, sa totoo lang. I really hope so. Pero above anything else, I think yung pinaka-doable na pwedeng gawin nating lahat is to inform everyone that all of us should be outraged. And all of us should look at this problem as a real problem. People should stop looking at it as an opportunity to yung mga anti-Duterte, ginagawa nilang opportunity para kailangan talaga may house rules. You talk to everyone, you tell everyone that this is the fucking problem of the country. And this problem is something that we have to fix regardless of your political color. Regardless of your political color. 'Di ba? So ngayon, yung mga tao kasi na yung mga nagte-take advantage. I'm so sorry but I really have to point to Vico Sotto and other politicians, Mayor Magalong and Ping Lacson and all other politicians who are talking about this loud enough to catch attention but silent enough to really catch the real perpetrator. So ayun hindi dapat talaga to, dapat we approach this problem without any color. Eto, so nung Monday, merong hearing ang Senate, okay? Merong hearing ang Senate at maraming nabulgar, maraming mga nangyari, marami tayong mga nakita, ganyan. Tapos the following day, nag-hearing yung Congress. There were revelations. 'Di ba? There were revelations. Like for example, si Henry Alcantara, umamin siya na nagsusugal siya. District engineer siya, umamin siya nagsusugal siya. Pumapasok siya ng casino. 'Di ba? At that point, pero 'di ba tangina, ano ba 'to? Hindi ba dapat automatic at that point dapat tinanggal na siya sa trabaho? Dapat meron ng alam mo 'yon? Well, anyway, today he was already fired. Tinanggal na siya sa trabaho at kakasuhan daw siya. But I just felt na bakit hindi swift yung mga actions? Like for example, inamin ni Diskaya na siyam na contracting company ay kanya. Sinabi niya nag-divest siya dun sa iba pero ang naging may-ari ay pamangkin ng asawa niya. Putang ina. Hindi ba dapat right there and then? Dapat, 'di ba? Bago matapos yung business days, dapat iban nyo na yan in perpetuity. You know, the standard of action that you should give on the people involved dito sa flood control project is Pastor Kibuloy. 'Di ba? Kay Pastor Kibuloy, agad-agaran kinasuhan ninyo? Agad-agaran kinulong ninyo? Naghanap kayo ng kaso para makulong siya? Hindi ba kay Pastor Kibuloy finreeze nyo lahat ng assets niya? Including yung mga hindi niya assets. Pero sa feeling ninyo ay may kinalaman kay Pastor Kibuloy? Dahil dun sa mga binibintang niyong pagkakasala niya, human trafficking, sexual assault. Pastor Kibuloy should be the standard here. Kung anong ginawa ninyo kay Pastor Kibuloy, dapat ganun ang gagawin ninyo sa lahat ng involved dito sa flood control project na to. Because people really suffered here. May mga namatay dahil sa mga faulty na flood control projects. So dapat, hindi hindi kayo lalembot-lembot na, ay hindi, mag-due process tayo, ineme. We are way past that. Kinidnap nyo nga si PRRD na hindi kayo nag-afford ng due process, hindi nga malinaw dun kung may connection yung mga binibintang nyo kay PRRD. Finreeze nyo nga yung assets ni Pastor Kibuloy based on cases na na-dismiss na prior. Pagkatapos ito, totoong may mga flood control projects na ninakaw, totoong mga flood control projects na hindi natin makita, hindi makapagbigay ng report. Ito yung hindi ko gets Ito yung hindi ko gets. The 15 construction companies should submit
to ano 'no, to the Senate or Congress, lahat ng projects na ginawa ninyo. Full project, mag-submit kayo yung portfolio ninyo. Lahat ng government projects na ginawa ninyo, i-submit ninyo. Vis-a-vis, ibangga ninyo dun sa records na meron ng gobyerno. Pagbanggain ninyo. Ngayon, yung mga kongresista, or yung mga ano, para meron kayong mapala yung mga tao diyan, kayong mga putang ina niyo diyan sa Congress, mga wala kayong silbi. Pag pumatak sa distrito mo, yung mga projects na yon, you have to explain. Is the funding for that project lobbied by you? Or is it coming from the district engineer, from the DPWH? Pinakikinggan ko yung ano, yung hearing ng Congress no September 2. Where they were trying to talk about sino ba ang nagsasuggest, sino ba ang saan ba na-identify ang mga flood control projects. And they are insinuating that it's really coming from the DPWH. It's DPWH who decides. Yung district engineer daw ang nagde-decide kung ano yung mga project na gagawin. And the district engineers, of course, you cannot just decide on your own. Ano kayo, di ba? Of course, when a project is determined, kailangan nyo makapag-usap sa mga local government units dyan. Hindi po pwede, ano kayo mag-iisip kung anong kailangan ng lokalidad na project. Diba? I don't think it's right na, they have to dig deeper on that. Ganon. So ngayon, pag-submitin nyo ng yung mga portfolio yung mga yan. Magsimula tayo, Bulacan, kasi total, dyan yung pinakamalaki diba? Yung 15 contractors, ano yung mga project nyo dyan? Dapat yun na yung mga nakalagay dun sa mga subpina nila O pag nag-attend kayo ng hearing na to, ibigay nyo sa amin ng listahan ng lahat ng mga projects ninyo. 'Di ba? Magbigay kayo ng listahan ng mga nagawa ninyo, natapos nyo na. Things like that. Simulan lang natin, flood control projects lang muna. Kasi marami rin katantaduhan sa ibang mga projects Pero dito lang muna tayo, flood control projects lang muna tayo. The mere fact na merong mga, kasi ngayon ang nangyayari, okay, so nakita na nga, si Alcantara na DE, tinanggal na sa trabaho. And then now they're looking at freezing the assets of these individuals, yung mga construction company, which I felt really na very late ito. Kasi dapat nung nagsalita pa lang si Bongbong Marcos, may mga actions na naginawa on the executive side. Nung nakita ni Bongbong Marcos na yung sa may Baliwag, meron doong flood control project na wala naman. Tsaka yung sinabing tapos na pero hindi pa naman pala tapos. At tsaka yung isa pang flood control project na sinasabi nila na nilista as finish pero nung binalikan ginagawa pa. 'Di ba? At that point, hindi ba dapat nag-ano na kayo, nag-freeze na kayo ng assets? We're not just talking about few millions here. We're talking about billions of pesos. I really felt na, I'm so sorry, even yung sa Senate, I really felt na, sige, okay, may nare-reveal na mga information, ganyan-ganyan. But, you have to be very, very conservative in approaching this problem. Let us not be satisfied doon sa mga konting kembot, konting pasikat, pagkatas matutuwa na tayo. I know this is going to be a very, very difficult task. Pero, ito yung panahon na hindi kayo dapat ma-flatter doon sa mga konting act ng mga government officials. Alam ko, mahihirapan talaga si Kong Marcoleta dito, no? At saka hindi naman niya talaga kayang buhatin lahat. Ganon. And it's really not about Kong Marcoleta. It's really about we fixing this problem. So let us not, yung sa atin, taasan nyo naman yung standard nyo ngayon. Ito lang sa pagkakataon lang na to. Taasan natin tong standard natin dito. Ngayon, anong difference ng mga Duterte supporters dun sa mga ibang yung sa mga ibang mga political observers na of different alignment, of different political alignment. Nung nagsimula itong flood control issue na to, ang una nilang mga naging issue is, ang una nilang naging mga arte, they wanted to twist it as, hindi, nagsimula ang problems of flood control panahon ni Duterte, ganyan-ganyan. No. PRRD recognized that it is the problem. Yung problem na yan, matagal na yan. Diyos ko po namang mga putang inang to. Yung mga problema na yan sa flood control, dati pa yan problema. Nung panahon ni PRRD, nirecognize niya yung problema na yan. Kaya lumabas yung issue tungkol sa flood control project nung panahon ni PRRD. Hindi yun nagsimula kay PRRD. Dati pa yung problema na yan.
Buti nga nung panahon ni PRRD, nagkaroon ng pag-iisip ang ating gobyerno na gumawa ng mga talagang mapapakinabangang mga flood control projects. For the first time, for the first time in a long time, we are able to see real flood control projects. Yun tumatagal. So ngayon, yung mga nagsasabi kasi na hindi nagsimula to sa panahon ng mga Duterte, ganyan. And ako na-disappoint ako kasi I see my schoolmates, tanga. Sobrang tanga talaga. Parang putang, talaga ganito na talaga tayo? Mamamatay na tayo lahat sa baha pagkatapos anti-Duterte pa rin yung priority ninyo? Hindi po nagsimula ang flood control problem nung panahon ni PRRD. Huwag naman kayong tanga. Okay? Yung usapang korupsyon sa sistema natin, matagal na yan. In fact, if you're going to read the PDAF case and DAP case, okay? In-outline dun ng Supreme Court yung pag-evolve ng pork barrel. Etong flood control project, evolved version to ng pork barrel. Okay? Ito yung evolved na version ng pork barrel. Meron kang project, substandard na project, 'di ba? O di kaya gagawin mong ghost kasi all you need to do is to wait for a typhoon and that project is gone. Written off the books. Yun lang yung kailangan mong gawin dyan eh. So if you're going to look at the history of DAF and PDAP, makikita mo yung evolution ng pork barrel after 1987 Constitution. The problem with the flood control projects did not start with PRRD. Ulitin natin. The problem on flood control projects did not start on PRRD. Okay? Hindi po nagsimula yan sa panahon ni PRRD. Yung flood control project is an evolve version ng pork barrel. Talagang kuhanan nila ng pondo yan. Nung panahon ni PRRD, ni-recognize niya yung problema na yan. Kaya nga siya may pinangalan ng mga kriminal mga district engineers Meron siya mga pinangalan ng mga corrupt noon. Ask lang po Miss Joey, since may proposal po sila sa lowering the age of senator, vice, and presidential post, mahihirapan po ba sila since ang daming issues ngayon sa mga lawmakers? Ang ganda ng term dito ni Rob Rances Ang ganda ng term ni Rob Rances. Sabi niya, itong ginagawa ngayon ng mga congressman, nag-file ng ng RBH2. They want to change gusto nila ng tsa-tsa kasi ito you cannot change the age of the age for qualification for this position. You cannot change it unless you're going to change the constitution. So ngayon, ibig sabihin, kailangan mo mag-charter change. Kailangan mo i-amend yung constitution. Post si Sir Rob. Sabi gano'n ni Sir Rob, itong ginagawa ninyo na to, what do you really want to address? 'Di ba? 'Di ba? You want constitutional change, and what is that for? What is that for? Para saan ba talaga yung gusto niyang constitutional change? Ang dami-dami nating problema, may problema tayo sa budget, may problema tayo sa, 'di ba? Ayaw niyong i-fix yung mga issues natin. And what you're doing, kasi nga ako, paulit-ulit ko sinasabi, walang problema sa akin ang mag-reflect kung tama ba ang system na every time that we have a problem, especially a problem like one we are having right now, every time na meron tayong serious national problem, it's also a time to reflect, tama ba kasi yung sistema natin? May mali ba dun sa sistema natin? 'Di ba? Walang fini-fix yung constitutional change na gusto nilang gawin. Aayusin ba niyan yung budget insertions? Aayusin ba niyan yung paghihigpit sa pork barrel and things like that? Aayusin ba niyan yung problema natin sa pag-construct na infrastructure? Of course not. What it's doing is that it is babysitting kung sino yung gusto nilang mga maghari sa bansa natin in the next 20 years. Yun yung ginagawa ninyo. So itong constitutional change nyo, it's not really for change. It's just babysitting. 'Di ba? You're just paving way para you're just paving way for
for Vico Sotto to qualify. Yun lang talaga yan. Ako sa'kin ano, walang problema yung if you're gonna join mass movement, sa'kin walang problema. Let's for once, let's forget colors. Kapagka merong ano, kapagka you just have to be really careful, 'no, and you just have to be very, vigilant dun sa mga sasamahan yung grupo. Pero para sa'kin, as long as it is complaining about the flood control problem, as long as the movement is demanding for the correction of this wrong, 'di ba? Go, suportahan natin. Sa totoo lang hindi ako masyadong choosy sa ngayon, ganyan. Ang sa akin magkakaroon lang tayo ng gulo kapagka kunwari you're going to ano 'no, you're going to spin the story and make it a Duterte issue, yung mga ganyan. Yung sa'kin kasi parang kayo yung worst na mga tao. Tangina, itong problema na 'to is a survival issue pagkatapos mag-a-anti-Duterte, anti-Duterte kayo diyan mga putang ina niyo.